Sabi nila, ang pag-ibig daw ay palaging may kasamang kasiguraduhan. Dapat alam mo kung sino, kailan, at hanggang saan. Pero paano kung ang dumating sa buhay mo ay isang simpleng katok lang sa pinto? Isang boarder na may dalang backpack at ngiting hindi mo maintindihan kung biro ba o totoo. Sabi nila, dapat laging malinaw ang lahat. May label, may pangako, may pangalan. Pero paano kung ang tanging natanggap mo ay mga yakap na walang sabi? Mga gabing tahimik, pero punong-puno. At ang isang paalam na hindi na nasabi. Ito ang kwento ng isang pag-ibig na hindi naman dapat pero nangyari. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga tahimik, ngunit may dalang kwento sa puso. Sa mga pusong minsang naghintay, nagtanong at umasa kahit walang kasiguraduhan. Sa gabi na ito, ibabahagi ko ang isang salaysay ng pag-ibig na nagsimula sa isang simpleng karatulang for rent. Ngunit nauwi sa masalimuot na damdamin. Mga yakap na walang label at isang paalam na hindi na nasambit. Kung ikaw ay isa sa mga taong minsang umibig sa maling panahon, sa maling tao, o sa taong hindi mo alam kung biro o seryoso, ang kwentong ito ay para sa iyo. Ako si Romel, 34 taong gulang. Hindi ako ang tipo ng lalaking palaging nasa spotlight. Sa totoo lang, hindi ako nagkaroon ng kasintahang babae. Ni hindi ako ang baklang out of proud. Diskreto lang ako, tahimik, payak. Nakatira ako mag-isa sa isang maliit na boarding house na minana ko kay nanay. 6 na kwarto, isang common CR, kusina, at terrace sa itaas. Simple lang ang araw-araw ko. Sa umaga'y nagluluto, sa tanghali nakatunganga sa terrace habang pinagmamasdan ang kalye, at sa gabi naglilinis o nanunood ng mga lumang teleserye. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagbago sa lahat. Habang inaayos ko ang karatula sa gate na may nakasulat na room for rent, may isang lalaking lumapit. Nakasuot siya ng gray na polo shirt, may bitbit na backpack, at bahagyang pawisan, ngunit mukha pa ring malinis at maayos. Maputi, singkit, medyo payat. Pero ang lakas ng dating. Kuya, kayo po ba ang may-ari ng boarding house? Tanong niya. Oo, bakit? Magrerenta ka? Opo, transfer po ako. Kailangan ko po ng matitirhan. Pang 1 taon po sana, kung okay lang. Pinapasok ko siya agad. Ipinakita ko ang kwarto, number 2. Maaliwalas naman. May kama, electric fan, at sariling cabinet. Okay lang po kahit may kasama sa kabilang kwarto? Tanong niya muli. May kasabay kang estudyante sa kwartong 1. Pero mabait yun. Tahimik. Ang ingay lang ng manok ng kapitbahay. Yan ang hindi ko masasabi. Napatawa ako. Ngumiti siya. Okay lang po. Mas tahimik na ito kumpara sa dati kong boarding house. Anong pangalan mo? Tanong ko. Jared po. At doon nagsimula ang lahat. Sa unang linggo pa lamang ni Jared, ramdam ko nang iba siya. Madaldal, palangiti,
Magalang, pero may pagkamakulit. Kuya Romel, kayo po ba talaga ang nagluluto araw-araw? Tanong niya, isang tanghali habang naaamoy ang niluluto ko. Oo, para may matikman naman ako kahit papano. Ang bango po ng ginisang munggo nyo nung isang gabi. Akala ko may karinderya sa baba. Loko. Natatawa kong sabi. Dito ka talang kumain palagi. Mula noon, naging routine na. Tuwing may sobra akong ulam, may maririnig akong katok sa pinto. Sabay ang pamilyar na boses. Kuya, may kanin pa ako. Pahingi naman ng ulam kung okay lang. Ano gusto mo? Adobo o sardinas? Adobo po syempre. Pero kung sardinas, pwede na rin. Sabay tawa. Sa bawat tanghalian, parang may sariling sitcom ang boarding house. Minsan, sabay kaming naghuhugas ng pinggan habang inaasar niya ako. Kuya, wala ka pa ring asawa o nobya? Wala. Tinatamad akong magmahal eh. Kung may dumating, depende kung cute. Baka pagbigyan. Ayun pala, ngisi niya. Pwede pala ako. Natawa ako. Pero sa loob-loob ko, tumibok ang puso ko ng husto. Putik, kinilig ako ron. Minsan, sumama siya sa akin sa palengke. Hawak niya ang supot ng gulay. Ako naman, ang sa isda. Habang nakapila sa cashier, bigla siyang nagbiro. Kuya, parang magjowa lang tayo. Napatingin ako sa kanya. Diretso ang titig niya sa akin. Saglit lang, sabay tawa. Joke lang po, chill lang. Pero hindi ako naging chill. May umakyat na init sa bato ko. Mula noon, hindi ko na alam kung ano ang totoo sa kanyang mga biro. Tuwing tinititigan ko siya, tuwing umingiti siya sa simpleng kwento ko, o tuwing magkadikit ang aming mga daliri habang inaabot ang pinggan, mas lalong akong nadudula sa kanya. Bandang 8:00 ng gabi yon, medyo malamig at kakatapos lang umulan. Nakaupo ako sa terrace, may dalang instant na kape, naka-jacket lamang. Tahimik akong nagmuni-muni habang pinagmamasdan ng mga ilaw sa kalsada. Simple, ngunit payapa. Biglang bumukas ang pinto ng terrace. Si Jared, nakaputing sando, boxer shorts, at may hawak ding kape. Uy, kuya, gising ka pa? Oo. Ako, inaantok na kapag ganitong malamig. Sabi ko sa'yo, maingay yung kasama natin sa kabilang kwarto. Ang lakas mag-video call. Umupo siya sa tabi ko. Hindi sa kabilang upuan, kundi sa mismong monoblock. Literal na magkatabi kami. Wala ka pa ring balak magjowa, kuya? Tanong niya. Hala, gabi-gabi mo na itong tinatanong. Curious ka ba talaga? Oo naman. Gusto ko lang malaman kung may tsansa ako. Napatawa ako. Hindi ko alam kung seryoso siya o sanay lang talagang mangasar. Tsansa? Sa ano? Tanong ko. Tsansa na maging paborito mong border. Ngumiti lang ako. Pero alam mo, yung pakiramdam na parang may kumikiliti sa loob ng dibdib mo, na parang pinaglalaroan ka ng kilig, pero ayaw mong ipahalata.
Tumahimik kami ng ilang segundo. Hindi yung awkward na katahimikan, kundi yung tipong parehong may gustong sabihin, pero parehong takot. Bigla siyang sumandal sa balikat ko. Tumama ang init ng kanyang mga balat sa aking braso. Hindi ako nakagalaw. Jared, kuya, okay lang ba? Ganito lang. Sandali lang, payakap. Nanatili siyang nakasandal. Hindi ko siya tinaboy. Hindi ko rin siya niyakap pabalik. Dahil hindi ko alam kung biro lang ba ito o seryoso. Bakit ka ganyan? Tanong ko ng marahan. Gusto ko lang ng tahimik, kuya. Gusto ko lang na may kasabay sa gabi. Hindi na ako nagtanong pa. Nanatili kami sa posisyong iyon ng mga 15 minuto. Walang imikan, ngunit para sa akin, iyon na ang pinakamaingay na katahimikan ng buong buhay ko. Ang daming tanong sa isip ko. Lumalandi ba siya? Ako lang ba to? May gusto ba siya sa akin? Bakit parang gusto ko rin? Kinabukasan, walang binanggit si Jared. Parang walang nangyari. Parang hindi siya sumandal sa akin. Ako naman, tahimik lang din. Pero sa loob-loob ko, gusto kong bumalik sa terrace na iyon, gabi-gabi. Simula ng gabing iyon, parang may nabasag na katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hindi man namin pinag-uusapan, pero ramdam kong may nabuo. Hindi na lang siya basta boarder at hindi na lang din ako basta landlord. Mas madalas siyang nasa paligid ko. Tuwing gabi, bumibisita siya sa kwarto ko. Minsan saglit lang. Minsan nanonood siya ng Netflix na kasama ako. Habang nanonood kami, bigla niyang sasabihin, "Kuya, seryoso, kung babae ako, niligawan na kita." Napatingin ako sa kanya. Seryoso ang kanyang mga mata. Kung lalaki ka pa rin. Pero gusto mo ako? Tanong ko. Ngumisi lang siya at tumingin sa screen. Loko ka. Wala siyang sagot. Pero simula noon, mas naging natural sa kanya ang humawak sa aking braso o dumungaw sa aking laptop habang nakadikit ang kanyang pisngi sa aking balikat. May mga gabing tatambay siya sa kama ko, hindi para matulog, kundi para makinig lang ng musika o makipagkwentuhan hanggang sa makatulog siya nang nakaupo. Hindi ko siya ginagalaw. Tinitingnan ko lang siya. Ang payapa niyang muka. Ang bilis ng kanyang paghinga. Iniisip ko kung hanggang kailan ang ganito. Walang halikan, walang pisikal na higit pa sa mga sandaling iyon. Pero puno ng nararamdaman. Yung parang kayo, pero walang label, walang kumpirmasyon. At minsan, yung pinakamasakit, isang araw, bigla na lang siyang nawala. Walang text, walang tawag. Lumipas ang ilang linggo. Hindi siya umuwi. Sabi ko, baka busy lang sa paaralan. Pero nang dumaan ako sa kanyang kwarto, wala na ang kanyang mga gamit. Bakante na ang cabinet. Wala na ang kanyang tsinelas sa pintuan. Tinawag ko siya. Walang sagot. Nag-text ako. Uuwi ka pa ba?
Walang reply. Lutang ako. Parang may nawalang parte ng buhay ko. Pero mas masakit dahil parte na rin siya ng araw-araw ko. Parte na rin siya ng puso ko. Wala akong closure. Walang paalam. Isang linggo matapos siyang mawala. May kumatok sa gate. Si Ben, dating boardmate ni Jared. Kaibigan din niya. Kuya Romel, alam na po ba ninyo? Malungkot na tanong niya. Alin? Umalis po si Jared. Pinauwi siya sa probinsya. Nabuntis daw po niya ang babaeng kalandian niya dati sa kabilang barangay. Inamin na raw niya sa pamilya niya. Hindi ako makapagsalita. Pasensya na po kuya. Nahihiya raw siyang harapin kayo. Ilang beses raw niyang gustong bumalik dito para magpaliwanag. Pero hindi niya kaya. Umiyak nga raw siya nung gabing umalis siya. Inabot ni Ben sa akin ang isang sobre. Sulat mula kay Jared. Kuya Romel, pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam. Ang totoo, natakot ako. Ayokong makita kayong nasasaktan. Lalo na kung ako ang dahilan. Nahihiya ako dahil pinili ko ang buhay na alam kong mas acceptable sa mata ng iba. Kahit hindi ako masaya. Pero totoo ang lahat ng pinagsamahan natin. Nahulog ako sa inyo, Kuya Romel. Kahit walang malinaw na tayo, totoo ang bawat yakap, ang bawat tawa, at ang mga gabing magkatabi tayo sa terrace. Salamat sa lahat. At patawad, Jared. Pagkabasa ko ng sulat, tumulo na lamang ang aking luha. Tahimik, mabigat. Parang inalisan ng hangin ang dibdib ko. Ngayon, ako pa rin si Romel. May mga bagong borders na. May mga bagong kumakatok sa pinto. Humihiram ng gamit. Nakikitambay sa sala. Pero walang makakapalit kay Jared. Hindi ko siya binlock. Minsan, nagme-message siya sa akin. Kamusta ka kuya? Sumasagot ako ng maikli. Ayos lang. Hindi ko na pinapahaba. Hindi dahil galit ako, kundi dahil alam kong tapos na kami. Kahit na hindi naman talaga kami nagsimula. Naisip ko, may mga taong darating sa ating buhay. Hindi para manatili, kundi para iparamdam sa atin na kaya nating magmahal. Kahit hindi sigurado kung ito ay ibabalik sa atin. Kahit sila ay isang border lamang sa ating bahay. Sa ating puso, sila ay naging tahanan. Kahit sandali lang. May mga taong tulad ni Jared. Hindi sila para manatili. Para silang hanging dumaan. Nag-iwan ng ginaw. Nagpaalala na tayo ay nabubuhay. At tulad ko, marahil kailangan lang nating tanggapin na may mga taong kahit saglit lang sa ating puso, mananatili silang bahagi ng ating kwento. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagbasa sa kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Romel.